Kaibigan, tuturuan ko kayo ngayon ng body language. Paano magbasa ng body language ng isang tao. Magkakaroon ka ng clues eh. Siguro mga 90 to 95% accurate pag magaling ka magbasa kung nagsisinungaling ba, mabait ba yung tao, nervyos ba, o ini-scam ka ba, usually mahuhuli mo dapat. Okay. Pero, bago ko sabihin itong mga body language tips, naaral ko rin to sa maraming libro. Okay? Kahit nung bata pa ako, teenager pa lang ako, puro ito na binabasa ko, yung mga classic books, mga how to read people like a book, body language, ito yan, iba't ibang body language. Makikita mo, babasahin mong kabuuan. Pero hindi nyo na kailangan bilhin itong mga librong to, tuturo ko na lang sa inyo. Okay, ito first session natin. Pero bago tayo mag-umpisa, sasabihin ko lang na ito good for 90 to 95% ng tao. Pero merong mga tao na 5% na sobra galing manloko, hindi mo siya mahuhuli. Usually, sino yung mga tao? Yung sanay talaga mag-scam. Sanay mag-scam, experience manloko, yung nagbebenta ng magaling. Isa pa, mga politiko. Mga politiko masyado magaling. Hindi mo mababasa. Sa body language, tama lahat eh. So, kailangan pag-experience sila o mga actors, actress, diba? Mga artista, yung mga sanay, sobrang sanay na sila sa body language. Mahirap sila mahuli. Pero ibang level yung gagamitin mo sa kanila. Pero sa ordinaryong tao, ma-apply mo to. Okay? Yun lang ang konting disclaimer ko. So, paano malaman kung nagsisinungaling ang isang tao? Okay? Usually, sa nervyos makita mo yung boses niya, tumataas konti. Okay? Meron siyang face gesture, ito. Meron mga hand gesture, pati sa mata. May mga eye movement, malikot yung mata. Ayan, medyo pinipigil yung kamay, tapos yung boses tumataas. Medyo may clues ka konti. Okay? Ito rin, pag hawak ng ilong na hindi naman sumisinga, hindi naman ang ginagalaw talaga, minsan pwedeng sign. Pero hindi mo rin masabi. Parang isang minor clue din yan. Pero para makasigurado ka kung nagsisinungaling, tingnan mo na yung kabuuan, di ba? Hindi makatingin sa'yo, ninenervyos, di ba? Parang may pinoproblema, hindi ka panipaniwala ang kwento niya, very defensive, daldal ng daldal. Yung masyadong maraming explanation, usually nagsisinungaling yon. Tumataas yung boses niya, may nervyos. Binabago yung kwento. Okay? Nagbabago ugali. So, yan ang mga clues, di ba? 90-95% accurate. Ito, yan. Mga nervous body language, yan. Tingnan nyo maigi. Biting fingernails, yan dry mouth. Okay, hands in the pocket, hands in the pocket, medyo parang may tinatago, parang may tinatago siya sa pocket niya. Minsan di nila namamalayan to, lumalabas na lang sa buong mundo, usually ganito rin talaga mga language Actually, hawig din to sa mga signs ng language ng sakit Pag may nakita kang tao na kaganyan, heart attack yun. Levine sign yun. Kahit saan parte ng mundo, anong lengguwahe, pag gumanyan siya, heart attack yun. Pag gumanyan yung tao, choking yun. So ito rin, merong mga body language na nakikita sa iba't ibang tao. Ito, tingnan nyo itong dalawang picture. Tunay ba yung tawa niya o plastic yung tao? O Doc Lisa, tingnan mo. Ito, fake smile. Ayan fake Tawa lang siya sa'yo. Fake siya. Diba? Kasi yung mata niya hindi tumatawa Diba? Hindi naman siya nagsisinungaling. Parang lang, baka hindi ka lang niya type. Ito tunay. Pati mata tumatawa. Yan. Diba? Ito siguro kaya nyo to. Tingnan nyo yung kaibigan nyo. Sa mga kaibigan, classmate, katrabaho, pwede to. Yan. Ito, any closed fist, except kung malamig, di ba? Kung malamig, giniginaw siya, okay lang. Pero yung hindi naman malamig, nakaganyan, naka-close fist, ibig sabihin, hindi yan nakikinig sa'yo. Close fist, close leg, close
Tapos kausap ka, haharap na sa pinto, ayan, ayaw na sa'yo nun. Pag close, usually hindi yan. Ayaw yan ng tao. Hindi niya napapansin. Hindi mo mabebentahan to, close fist eh. Pag hips nandito, medyo aggressive yan. Aggressive. Actually, meron pa dito, wala lang dito sa mga pictures eh. Pero nabasa ko na sa libro, yung sign ng masamang tao na lalaki na may gusto sa babae, na gagawa ng masama. May ganong forma din ito. Pag pinasok niya yung dalawang kamay niya sa pocket niya, nakaturo dun sa organ niya. May ganong sign yan. Yun yung mga siga na talagang baka ma-rape pa yung iba. O, may mga ganyang sign eh. Ito, tingnan mo to. Pag ganito yung kausap mo, binibentahan mo, hindi siya bibili. Close and close. Pag kinausap mo siya ng matagal, after 10 to 15 minutes, pag nag-open yung kamay niya, tapos nagdiretso na yung legs niya, mas open na siya, mas nakikinig na siya sa'yo. Okay? Ako na, lagi ko to na-experience. Yan. Pag close, hindi nakikinig, hindi naniniwala sa'yo. Ito, open, yan, no? Friendly, nakikinig, open, willingness. Okay yan. Diba? Tulad lang ng sinabi ko, except sa 5% kung politiko, artista, o magaling manloko, ay kaya nila i-fake to eh. Kaya nila i-fake yan. Mga influencer, sanay. Sanay ang influencer. Di mo mahuli kaya ang dami na i-scam eh. Ang dami na i-scam eh. Yan, ito. Cross arms or legs. Ito, meron siyang dinidil. Ayan, no, naka-close lahat eh. Close lahat. So, mukhang hindi siya receptive. Hindi receptive tong babae. Okay? Ito rin, may nakaharang siya eh. Merong mga sign of confidence eh, pero hindi siya eh. Ang sign ng confidence ito, parang steeple tawag nila to eh. Pag nakaganyan, yung lalaki o babae, very confident siya. Steeple sign. Kung hindi ka confident, ganito ka kunwari. Ito, very open siya. Nakikinig. Okay? Honesty, allegiance, masunurin ko no. O, mukhang masunurin siya. Ito, mukhang boss. Bossy. Diba? Ito, gesturing, very open. Ito, anong posture ito? Hands on hips. Diba? Nakahawak sa belt. Diba? Boss to. Uy, wag mo gayahin, Doc Lisa. Mahilig ka magganito. Dapat ikaw kunan ko ng video. Dapat balik ko kay Doc Lisa. Yan, boss siya. Sumunod ka or else magagalit siya. Diba? Okay, hawak siya sa belt, baka mamalo pa. Dominance. May-ari, sunod. Yan ang boss. O, mga manager, yan. O, magtino ka. Ito, ano to? Fidgeting. Fidgeting ng paa. Pag babae, pag ganun-ganun ng tsinelas, tinatamad. Boredom, restless, ayaw na magkinig sa'yo kung ano na iniisip. Parang ano ba ginagawa ko dito? Parang, basta hindi yan nakikinig sa'yo. Anong sign ng babae o na may gusto sa'yo? Another topic yun eh. Anyway, play ko yun ang gusto niyo. Yung mahaba ang buhok ng babae na laging ginaganon yung buhok. Pag ginaganon niya lagi yung buhok niya sa'yo, may gusto yun. Pwede niya i-try. Yun na yun. Diba? Hindi na kayo kailangan manood ng teleserye. Yun na yun. Nandun yung sign eh. Ano to? Tingnan niyo yung kamay niya, ayan sa mukha niya. Usually, frustrated siya, anxious siya. Parang pinapakalma niya sarili niya. Kalma. Diba? Kabado eh. Kabado. Pawis. Tsaka nasa mukha, ayan kunot eh. Interwoven. Anxiety and frustration. They want to reassure themselves. Ito. Nag-iisip. Pag ganito siguro, nag-iisip. Genius, ganito. Pero ito hindi eh. Minamasahe yung ulo eh. Sabihin, masakit ang ulo niya. Sabihin, stress siya. Baka naka-high blood siya. Ayan, na-stress siya sa mga nangyayari. O nautusan siya. Ayan, executive. Ayan, busy. Kaya i-observe nyo yung mga katrabaho nyo. Tama to. 90-95%. Kasi maganda to, hindi mo pa kinakausap.
alam mo na saan ka magpo-focus. Meron ka kunyari sales talk, dito ka mag-focus sa receptive. Kung nakita mo ayaw sa'yo, ito, maganda to, lalaki at babae. Sino ang mag-partner? Sino ang humahabol? Sino naghihiwalay? Ito, isang tingin mo pa lang, itong babae, yan, medyo maganda siya, humahabol siya sa lalaki. Itong lalaki, feeling pogi. Ayan, no? Ang pangit naman ng ayos. So, feeling pogi, mahaba buhok niya, wala siyang paki sa babae. Unang-una, kinakausap niya, yung paa niya nakaturo na sa labas. Yung katawan niya, gusto na umalis. Diba? Not interested siya, titingnan lang niya sandali, aalis na siya. Ito, ayos na ayos nga yung babae. So, yung babae yung mahabol. Itong lalaki, baka may ibang pupuntahang ibang babae, hindi mo masabi. So, basta not interested. Anyway, I'm just joking. Baka hindi naman to mag-boyfriend, mag-girlfriend. Pero pag sa trabaho, mas boss to, mas paalis. Ito, yan. Clench jaw. Yan, tighten neck. Nako, Doc Lisa. Nakakunot. Stress. Galit. Galit siya. Automatic yan eh. Ang taong galit, tingnan mo yung kamay, automatic nakaganito. Nakaganyan siya. Gaganyan siya talaga. Manununtok eh. Pinipigil niya sarili niya. Pag ganito, kalma. Kaya nga pagtanggal ng stress, ganito. Diin mo muna, tapos relax. Diin mo muna, tapos relax. Pipilitin mo i-relax. Tense eh. Tense. Per sleep. Medyo worried siya. May pinipigil. Hindi niya masabi. Ayaw niya sabihin. Merong nangyari, ayaw niya sabihin. Ito, shaking legs. Ano, sinashake niya. Irritated, anxious, ano. Yan, nervous energy. Tsaka nasa mukha eh. Ito, hand behind the back. Tingnan nyo to maganda to. Pag ganito ang itsura, yung nakaganyan yung kamay, parang sa mga karate posture yan eh. Ito, confidence eh. Confidence yan, yung ganyan. Pero pag yung isang kamay, pinipigilan yung kabila. Pinipigilan niya. Pinapamasahe niya, nervyos siya. Ninenervyos siya. Minsan mga bata ninenervyos ganyan, di ba? Ganun sila. Kabado. Ito, confident. Ito, may binibenta, nagpapaliwanag. Ito, nakatilt yung ulo sa'yo. Nakatilt to, nakikinig siya. Pag nag-tilt, nakikinig siya. Pag tumingin sa taas, may iniisip yun. May iniisip na dati. Di ba? Automatic yun eh. Naalala mo ba dati, nung bata ka pa, automatic na mataas yung mata natin eh. Bakit? Automatic eh. Pag nag-iisip ka ng gano'n, titingin ka talagang gano'n eh. So, parang nasa utak na natin yan eh. Yan ang mga psychology na favorite kong aralin yan. No? Tilting, interested siya. Nail picking. Alam niyo na to, di ba? Nail biting. Nervyos. Di ba? Ito yung mga estudyante, ninenervyos, timid, shy, anxious, ayaw makipag-usap, nahihiya. Kitang-kita naman, mahiyain eh. Diba? Kaya nga nagne-nail bite, ninenervyos. Raise eyebrows, close. Yan, ayan galit yan, galit. Taas, galit. Galit. Lagot to, lagot, galit. Posture. Siyempre, pag nakakuba, so parang walang confidence. Pag good posture, mas may confidence. Kaya yung mga artista, kaya nila i-fake. Ngayon naman, kung hindi kayo confident, ipilitin mo na rin maging confident. Pilitin mo gawin yung sign ng confidence. Pwede rin naman eh. Ito, yan. Mimicking. Common yan. Mimicking. Gaya-gaya. Kwentuhan, no? Pareho sila nakaganyan. Pareho sila nakaganyan. Sabay-sabay, pareho. Pati salita nila, pareho. Pag nagsalita yung isa ng bro din siya. Close sila talaga. Bonding. Pareho lahat. Pati pareho baro, pareho book, pareho. Pareho in order. Yan. Baka nga mag-partner. Close eh. Yan, mimicking. Yan ang style. Yung mga iba nagbebenta, mini-mimic din. Style din yon para maging close kunwari. Kung ano sinabi nung
tao, let's say sinabi niya, ayoko tong lupa, hindi maganda sa lugar na to. Gagayahin mo rin, hindi nga maganda sa lugar na yan. Dito mas maganda. So, mimicking, ginagaya mo yung words niya, ginagaya mo yung action niya para makipag-close ka, kunwari. Kunwari or tunay pwede. Pero yung tunay, automatic, nagpapareho sila. Pain in the neck. Ano to? Pain in the neck. Ano, may problema yun. Masakit nga eh. Parang sumasakit leeg ko sa kaka-explain sa inyo, di mo maintindihan. Eh. Kakainis eh. Yan, no? Pinalo yung ulo, may nakalimutan. Di ba? May nakalimutan. Forgetful. Bakit di ko naalala? Yan. Ito, serious ba siya? Ito medyo mahirap na to eh. Iniisip eh. Ito, magdi-decide siya o hindi. Ayan, magdi-decide kung bibilin yung deal. Ito, nag-iisip din. Ito, sabi nila parang aayaw eh. Pero sa akin, hindi mo pa rin nag-iisip yan eh. Pag mga ganyan eh. Nag-iisip yung ganyan. Yung gano'n, nag-iisip sa chess, di ba? Sa chess talaga, nakaganyan sila eh. Diba? Talagang focus eh. Diba? Kita nyo, body language eh. Ito, bored. Ano, nakunot na yun. O, Doc Lisa, madalis mo yun. Ito, nag-iisip po. Tulad na sinabi ko, it's not really negative eh. Pwede pa yan, nakatawa siya, nakalin pa siya. So, yan naman, body language signs. Marami pa to. Pero titignan mo yung kabuuan. Hindi pwede isang sign yun na. Dapat naka-close, nakaganyan, nakasimangot, galit, di ba yan? So, kabuuan. Signs of lying, pwede gamitin yung kamay. Pag sobra din gamit sa kamay, ano na yun? Defensive. Defensive, boredom, nag-iisip. Sabi ko nga, hindi lang to effective sa 5% ng tao, yung talagang sanay mag-scam. Mga politiko, magaling talaga. Hindi nyo mahuhuli. Mahirap. Mga actors, influencers, mga leaders ng malalaking grupo, congregation, mahirap, sanay. Mga ibang kriminal, sanay din. So, pero konti lang naman to eh. Konti lang naman to. Yung mga sanay, mahirapan kayo mahuli. Lastly, ito, 1970 book pa to eh. Actually, parang nakita ko to dati. Tingnan nyo tong babae. Ano ba to? Mabait ba? Galit ba? May gusto ba sa'yo? Ano ba siya? Ayan, no? May mga questions eh. Naka-cross lahat eh. Cross legs eh. Cross arms eh. Ayan, no? Galit eh. Oo, galit eh. I think confident to na hindi mo maano. Hindi siya papayag sa gusto mo. Okay? Sana po nakatulong itong mga body language para mas aralin nyo at i-practice nyo para maging successful kayo sa buhay. Salamat po.